umawit ay 2 beses. Una, ginawa tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, tinubos tayo. Yan ay dahil mahal ka niya. Ngayon ko lang po narinig na umawit na lang aking misis. Kala ko, sila lang siya umawit. Kaya nung nagtanong si sister, umawit tayo kasama mo sa CR po. Bali, ang aking pong kasama pala po ay ang aking pong kabiyak. Kaya, siya po ay taga-Cavite naman. Cavite naman. Ngayon po ang ating tatalakay ay may kinalaman po sa pananampalataya. At pag pinag-usapan ang ating mga pananampalataya, merong mahalaga pong bagay na dapat tayong matutunan sa ating pananampalataya. At dapat isagawa natin ang ating pananampalataya. Ano-ano po yun? Sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, at sa ating mga kilos o ating mga gawa. At patuloy, dapat sa ating pong pamumuhay ay mananahan lamang sa ating Panginoon. Kaya ang aking title ko ngayon ay In Christ Alone, sa ating Panginoon lamang. At ngayon, manalangin po tayo muli. Sa muli, aming Ama, sa pagkakataong ito, amin pong pinaubaya sa inyong lahat. At ngayon, ganoon po aming tatalakayin ang meron pong kinalaman sa may pananampalataya. At tulungan po kami na maunawaan ito at lubusan na tanggapin ang inyong pong mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po sa binasa ng ating pong kapatid, ano pong pangalan ni Brother ulit po? Noli Mupon. Noli. Salamat po sa inyong pong pagbabasa. Ang wika po sa Marcos chapter 4 verse 40 sa Tagalog, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Ito po ang tanong. Sino ang nagtanong? Sa talatang ito, sino po ang nagtanong? Si Kristo, ano? Wala ba kayong pananampalataya? Bakit po ito tinanong ng ating Panginoon? At kanino niya ito tinanong? Atin itong sasariwain ngayon, mga kapatid. Babalikan ang nakapaloob na kwento na ito. At ngayon po, ang tanong sa bawat isa, bakit kayo natatakot? Bakit kayo natakot, mga kapatid? May kinakatakutan po ba kayo ngayon? Saan kayo natatakot? Natatakot na mawalan ng trabaho sa araw ng Sabat? Natatakot na ano po? Ano bang kinakatakutan nyo ngayon? Magutom? Siyempre, sino ba naman ang... Magtatrabaho ng Sabat. Ha? Magtatrabaho ng Sabat. Ayan. Sister, may kinakatakutan ka ba ngayon? Anong kinakatakutan mo ngayon? Amen. Ano ho? Kanyang kinakatakutan ay mawala sa pananampalataya. Maganda po yun, no? Sinabi nyo. Ayan. At dito po sa ating pagpapatuloy sa verse 35 ng Marcos chapter 4, titingnan po natin, sasariwain natin ngayon ang pangyayari at kaganapan dito. Nang araw din iyon, nang sumapit ng gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Dito po sa tala ni Marcos, kasama niya ang ating Panginoong Jesus na nangangaral that time. At sila po ay ginabi na sa pangangaral. Pero, ang wika ng ating Panginoon, nung masaksihan ni Marcos, si Kristo, ay nagriya pang mangaral at tumawid doon sa kabilang ibayo. At ang kanila pong daraanan sa gabing iyon ay lawa. Ayan. Pero kung papansinin po natin sa kabila at kalagayan ng ating Panginoon, tingnan niyo po sa verse 36, pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. Dito po, ang kalagayan ng ating Panginoong Diyos ay pagod na sa maghapong pangangaral. Gutom na rin. Ano po? At marahil that time siguro inaantok na siya at talagang gusto niya na magpahinga. At sabi po dito, at may iba pang mga bangka na kasama niya.
pansinin po natin, dito papasok po yung pananampalataya ng ating Panginoon sa kanyang pamamagitan ng kanyang pananalita. Nakikitaan siya ng pananampalataya. Nakita niyo mga kapatid, pag nagsalita ang ating Panginoon, sa kanyang pananalita, nakikita na yung kanyang pananampalataya. Ayan. Sa verse 37, at nagkaroon ng isang malakas na unos, habang sa kanila pong pagtawid, paglalayag doon po sa kalagitnaan po ng lawa, naabutan nila yung tinatawag po ng thunderstorm sa ayon po sa science. Dito yung biglaang pagbuo ng makapal na ulap. At itong thunderstorm na ito ay tumatagal po ng halos 3 oras, 30 minutes hanggang 3 hours. Ito po yung naranasan nila sa gitna ng lawa na yun o dagat. Nabiglaan pong unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka. Pat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Dahil sa laki ng alon, marahil pumapasok na po yung tubig sa kanilang bangka. Sa verse 38, ngunit siya'y nasa hulihan. Sino po yung nasa hulihan? Ng bangka at natutulog na may inuunan. Si Kristo po, nakita ng mga alagad, during that time na may unos at talaga namang napupuno na ng tubig yung kanilang bangka, ay natutulog. At take note, may inuunanan. Alam niyo po ba sa psychology? Sa kanilang pag-aaral, ewan ko sino po may nakapag-aaral dito ng psychology, may course na psychology. Sa atin po sa college, meron tayong units ng psychology. May mga tao na hindi makatulog pag wala pong unan. O walang, alam niyo yung dantayan, yung sa kaliwa, kanan, mayroon pang paa. Binalita ko sa Jessica Soho, may tao daw na hindi makatulog pag walang kulambo ang paa. Alam niyo po ba yun? Sino yung nagkukulambo pa rin na ngayon ng naririnig nyo lang? Grabe, no? Hanggang walang kulambo ang paa, hindi siya makatulog. Kaya meron daw binibenta ngayon na yung paa lang, hindi kulambo. Grabe, no? Tapos yung, wag lang malamukan yung paa, no? Katawan, okay na. Ayun, meron pong pag-aaral na gano'n. Kasi po bakit? Marahil siya po ay depressed, stress, at may mga tao na doon sila nakakakuha ng comfort o tinatawag na nare-relieve. Yung kanilang pagod. Lalo na pag maganda ang iyong unan o ang iyong higaan. Alam niyo po ba na mayroong foam ngayon na umabot ng 100,000? Narinig niyo na po ba yun? Yung kahit lagyan nyo ng itlog at higaan nyo yung itlog, hindi mo mabasag. At kahit maglagay ka ng tasa dyan na may tubig at humiga ka dyan, hindi gagalaw yung baso. I-search nyo po yun. Pero yung ngayong phone natin ngayon na old style na tawag dyan, Duratex. Diba? Pag humiga ka sa tabi niya at merong object doon, gagalaw. Yun po, hindi gumagalaw sa tabihan mo. I-search niyo po yun. Umaabot daw yan ng 80,000 to 100,000. Yun yung tinatawag nilang latex foam, parang gano'n po. At talaga pong, pag humiga ka, yung may mga sakit daw po sa, ang tawag dyan, likod, ay nare-relax at nawawala yung mga sakit-sakit nila. At hindi ka mangangalay. Di ba pag sa foam, yung natural na foam natin ngayon, pag gising mo parang may stiff neck ka na. Kasi nangalay, di ba? Masakit na yung dito mo kasi doon lang naka-steady. Pero yung daw foam na yun, ay wala kang mararamdamang mga sakit pag nakahiga ka doon. So, ayan. Kaya, pansinin natin, kahit dito in biblical, nakita niyo po, may inuuna ng Panginoon. Ibig sabihin, very relaxing siya. At dito po papasok na pinagalitan ng mga alagad ng buho nila. Pansinin niyo siya'y ginising nila. O, di ba? Pag sinabing nila, marami. Okay lang sana, ginising siya ni, di ba? Pero marahil siguro yung mga alagad doon, pinagsisigawan na siya. Oo, sabi dito, at sinabi sa kanya, Guro!
Hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Oh, pansinin niyo po, tinawag pang guro or master, pero pinagalitan ka, no? Hindi ka ba, anong ginagawa mo dyan? Ano, siguro tutulog-tulog ka. Mapapahamak na tayo dito, lulubog na yung bangka natin. Pulo na ng tubig. Tapos, ano yan po kayo natutulog? Di ba? Ito na po mga kapatid. Dito mapapansin natin, ang pananampalataya ng Panginoon ay kanyang isinasabuhay. Even though na may unos sa kanyang paligid, baliwala. Kasi alam niya. Ayaw po ba mga kapatid, kamusta? Alam ko, kayo ay may mga kanya-kanyang unos sa inyong buhay na pinagdaraanan ngayon. Ano ang unos sa buhay mo ngayon? Unos sa pamilya, sa kaibigan, sa anak, sa asawa, sa trabaho. Iba-iba ang pinagmumulan ng unos sa buhay natin. Alam niyo po ba yung unos? Bagyo. Pagsubok. Pero pansinin natin ang ating Panginoon. Siya po ay mapayaman at mahimbing na natutulog sa kabila ng bagyo. Sana po ganun tayo, no? Kahit literal na may pagsubok na dumaan sa ating buhay, tayo ay payapa. At nakikitaan bilang mga Seventh-day Adventists, makikitaan na isinasabuhay natin ng ating pananampalataya. Pero pag wala nang maisahin, nag-aaway na. Di ba? Wala nang pera, nag-aaway na. Nangyayari po ba sa mag-asawa? Di ba? Pag wala ng pera, pero pag may pera, masaya. Sino naman, di ba? Lalo nakakasakot nung katapusan. Ngayon, ilang araw na nakalipas. Meron pa ba natira sa sahod? Pinambayad na sa utang. Sa verse 39, mga kapatid, patuloy po tayo. Paggising niya, ay sinuway niya ang hangin. At sinabi sa dagat, pumayapa ka. Tumahimik ka, sabi ng ating Panginoon. Tumigil nga ang hangin. At nagkaroon ng katahimikan. Kaya dito po nakita po ng mga alagad, nagulat sila ng mga sila. Ano ho? Na kung sino yung tao nito. Dahil kahit hangin, dagat na umaalon ng malalaking alon ay kanyang napapapayapa. At dito po tinanong ng ating Panginoon, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Kung tatanungin tayo mismo ng ating Panginoon, bakit ka natatakot? Eh marami ng pagkakataon na ikaw ay lumapit sa akin. Ipinakita ko ang mga mirakulo sa iyong buhay. Pinagpala kita. Tapos ngayon, may unos lang saglit sa buhay mo. Natakot ka na. Nangyayari po ba mga kapatid sa buhay natin? Naalala ko nung pandemic, kaya talagang ang daming natakot na mga tao. Even though the remnant church, ang nalabing iglesia, ay nakigulo doon sa market para bumili at pinakyaw yung mga alcohol. Bumili ng maraming bigas, dilataw, anuman. Halos talagang natakot na baka maubusan kasi nag-lockdown at baka walang makain sa isang buwan. Pero pinabayaan ba tayo ng ating Panginoon, mga kapatid? Sinong nagutom ng lockdown? May mga narinig pa nga ako, sana mag-lockdown ulit. Kasi bakit? Sinusuklayan na lang ng gobyerno eh. Tama man eh. Di ba? Yung ibang mga kapatid, maraming tao dito sa Manila na mas naging masaya noon nung nag-lockdown kasi bakit? Yung mga gutom at walang maibili, meron kinain. Yung ayuda, tama. Para sa kanila, yung lockdown ay pagpapala. At marami din po ng mga walang negosyo noon, ay nagkaroon ng negosyo dahil sa lockdown. At marami rin naman nalugi. Pero para sa kanila, yung pandemya ay isang biyaya daw sa kanila.
Pero marami tayo, nalulungkot ako, maraming mga kapatiran natin, maraming tao, ang lubhang nabahala at natakot. Bakit? Siyempre, kasi sino ba naman na mamamatay kapag nagkaroon ka ng COVID? Di ba? Pero ang nakakalungkot ko dito, nawala na yung init ng patian. Kasi bakit noon, yung COVID, ano na lang patian natin? Bawal daw kamay na. Bawal mag face-to-face na noon. Kaya sinarado. Hanggang ngayon, parang takot na ngayon yung mga kapatid na magkamay na. Parang COVID pa rin. Fist bump na lang. Siko. Di ba? Kaway-kaway na lang. Tama po ba? Kalungkot, ano? At ito yung ginagawa ni Satanas na panlinlang sa atin sa panahon, sa huling panahon na ito. Na baka magkatotoo na ang ating pag-ibig ay lalamig na. Delikado. Dati nga, pag magkamayan tayo, halos pag segundo lang eh. Lalo na nung nagka-pandemic. Wala na talaga. May naranasan ako nakipagkami sa akin, parang nadidiri sa akin. Kasi, totoo po yan. Yung parang dulo lang ng daliri yung inabot na tapos ganun lang. Totoo po yun. Wala pang pandemic yun ha. Lalo na nagka-pandemic. Nakakalungkot po yung mga ganong pagkakataon. At dito makikita natin, kanyang pumilos ang ating Panginoon na may pananampalataya. Nakita niyo po, doon ang kanya pong pananampalataya na mayroong nakita sa pagkilos ng ating Panginoon. Sabi po nga ni Ellen G. White sa kanyang sulat sa Faith in Works, chapter 9, page 78. Now, brethren, mga kapatid, tignan nyo to. You have educated yourselves so much in doubts and questioning. Ano sabi ni Ellen G. White? Ngayon, tingnan nyo, masyado nyong tinuruan na educate ang inyong sarili saan daw? Puro saan? Ano yung doubt? Pagdududa. Tama ba si Ellen G. White o mali siya? Ano ba sabi niya? Puro? Minsan pag nag-board meeting tayo, hindi pa natatapos yung isang kapatid natin magpaliwanag sa kanyang project ng pangangaral. Puro tanong na kagad. Minsan, nararanasan ko yan bilang chairman ng board. Hindi pa nga natatapos yung explanation, wala pang pangalawa para sa question and answer. Ang dami ng tanong. Kaya umahaba yung church board. Ano po? Ayan, sabi nila ng G.Y. ito, puro duda at tanong that you have to educate your souls in the line of faith. You have to talk faith. Ano sabi nila ng G.Y.? Magsalita ka na may pananampalataya. You have to live faith. Mamuhay ka na may pananampalataya. You have to act faith. Umilos ka nang may pananampalataya, makita ng mga tao na may pananampalataya. That you may have an increase of faith, increasing that living faith, you will grow to strong men and women in Christ Jesus. Amen? Amen. Yan daw dapat ang ating sinasanay, mga kapatid. Ulitin ko, anong una nating sinasanay dapat? Pananampalataya na sa pagsasalita natin makikita sa ating pamumuhay. Minsan nakakalungkot pag tinanong, kamusta kayo mga kapatid? Kamusta kapatid? Okay lang, pastor. Yung okay niya, pailing eh. Buhay pa. O, kita mo yung mga ganun sa lugar mo. Parang walang, hindi mo makikita na may Diyos sa kanya eh. Pero pansinin niyo ang ating Panginoon dito sa ating pinag-aaralan talata sa Marcos chapter 4. Simula sa pananalita ng Panginoon, nakita ang pananampalataya. Simula sa kanyang pamumuhay at kilos, nakita ang pananampalataya. Itong nais na makita sa atin ng ating Panginoon. Hello po mga kapatid. Ito ang makikita dapat ng ating Panginoon. At ganun din ng ating komunidad, ng ating pamilya. Sino po dito ang kanilang pamilya hindi pa mga Adventist? Taas ng kamay. Mga hindi pa Adventist. Papa mo, mama mo? Papa mo. Mama mo, okay na. Kapatid mo, okay na rin. Oo, kapatid.
Diba? Pero kailangan, kung hindi pa Adventist ang papa mo, makikita lagi sa iyo yun. Yung pananampalataya mo, tuwing nagsasalita ka sa Kanya, nariyan ang pananampalataya. Huwag ka mag-alala, Papa. Ay, ang Panginoon na hindi, di ba, makikita sa iyo yung pananampalataya sa pamagitan ng iyong salita. Sa pamumuhay mo, makikita yun. Itong anak ko may pananampalataya. Kahit hindi ka na nagsasalita, pero doon sa iyong mga kilos, ay, nakikita ng iyong Papa ang pananampalataya mo bilang Seventh-day Adventist. Amen? Amen. Hindi yung tayo pa yung mauunang katitisuran ng ating pamilya dahil sila pa yung may pananampalataya. Di ba? Nakakalungkot eh. Sila pa. Tayo mga Adventist minsan nahuhuli pagdating sa pananampalataya. Ayan. Sabi po na yan ng G. White, para sa na siya po ay nag-perform na tumatawid sa mga building. Ano po? Ito mga kapatid, sikat na sikat siya dahil sa kanyang stand. Kasi kung walang harness, alam nyo, tatawid siya sa pamagitan ng wire lamang na bike. Wire ang kanyang tatawidin. Sino po nakapanood ng ganito? Nakapanood na kayo ng ganito live na tumatawid? Anong pakiramdam? Ikaw yung natatakot, hindi yung nagpa-perform. Ano? Ikaw yung natatakot na baka malaglag. Ganon din po ang mga karanasan ng taong humahanga sa kanya. Talagang hanga. Ito na po, siya ay hinahangaan, sumisigaw sila, ang galing-galing mo. Ano? Pero linevel up niya po yung pag-perform. Mas mataas pa kung building ang kanyang tatawirin. Kaya lalo nabilib po yung mga tao. Pero ito po, nanawagan po itong performer, kung talagang naniniwala kayo sa akin, magaling ako, sino gustong kumangkas sa akin, kasama ko? Sa tingin nyo meron? Tumahimik sila lahat. Ano? Ikaw ba naman na aangkas, di ba? Talagang tatahimik ka. Pero mayroon kapatid na tumaas, isang bata. Sumigaw, ako po, sabi niya. Pinigilan ng mga tao, wag, boy, wag. Ano? Pinigilan nila. Pero gusto ng bata, angkas siya. At ito na po, noong nasa kalagitnaan na humahangin ng malakas, nagsisigaw yung tao. Hindi sila concerned dun sa performer. Saan sila concerned? Sa bata. Yung bata! Sabi nila, siyempre, mahuhulog, mamamatay. Kung nahulog, sigurado patay. Hanggang sa madaling sabi, nakatawid po yung lalaki, kasama po yung bata. Takbuhan doon sa kabila. At nabilib, hindi na doon sa performer. Sa bata na. Ang galing-galing mo ba? Nagtapang-tapang mo. Ang sagot ng bata, kasi po tatay ko yun eh. Ano pong lesson? Minamahal kapatid. Ano pong lesson? Ha? Hindi natakot po yung bata kasi may tiwala siya sa tatay niya. In Christian's perspective, mga kapatid, kung kilala mo talaga ang tatay mo na nasa langit, kailanman hindi ka matatakot na katulad ng mga alagad na natakot. Ngayon, tatanungin kayo ng Panginoon, bakit kayo natakot? Walang pananampalataya. Nawag mga minamahal na kapatid ko, sa puntong ito, dapat kilala natin ang ating Panginoon. At kung tunay na kilala mo siya, katulad ng batang ito, na alam niyang hindi siya mapapahamak pagkasama ang kanyang tatay, tayo rin dapat. Alam natin na kung nasa atin ng ating Panginoon, kailanman hindi niya tayo papabayaan. Pagpalain po tayo sumahan.